Alam niyo po, hindi ko alam kung ako'y magkokomento pa dito kay Auntie Claire. Kasi alam mo naman si Auntie Claire, yan ang number one source ng fake news. So talagang ang aking unang desisyon, ignore kung anong sasabihin ni Auntie Claire. Kasi ba't mo naman papatulan ang talagang tagakalat lang ng fake news. Pero medyo merong siyang sinabi na talaga naman pong mali. Abay, yung fake news sa sinabi niya, abay, binalaan niya yung isang ambassador. Ha? Mantakin nyo, isang USEC, babalaan ng isang ambassador, ambassador, yan ang personal na representante ng presidente doon sa kanyang lugar kung saan siya naka-assign. Yan ay presidente mismo. Yan ang nagre-representante sa ating presidente. Kaya nga, kahit saan sila pumunta, meron silang diplomatic immunity, hindi po pwedeng dumanda. Pumatay man sila, hindi sila madidemanda kasi nga, they are, kumbaga, representing the sovereign head of state. Pero ang kapal nitong si Ante Claire, binalaan, wag daw niyang tuturungan si Harry Roque na isang pugante. Well, unang-una, fake news. Kasi yung larawan na kinokomentohan niya ay 3 taon na. At sabi ko nga, 15 kilos ago. Alam niyo, sa totoo lang po, yung 2023, makatapos ng eleksyon, yun yung pinakamataba ako. Umabot po ako noon, hindi lang 15 kilos ago yan. That's actually more of 20 kilos. Kasi para mga 105 kilos ako noon, no? Nung matapos ang eleksyon. Talagang lumobo ko. Eh bakit naman ako hindi lolobo matapos ng eleksyon? Eh kapag kami umiikot at maghahanda yung local host, yung Bongbong Marcos siguro dahil sumisingot, hindi kumakain, nawawala. At si BP Sara naman, meron siyang calorie counted na baon. Kaya doon siya sa sasakyan niya kumakain at yung calorie counted food ng kanyang kinakain. So ako naman nahihiya doon sa host. So ang ginagawa ko, akong kumakain para doon sa dalawa. So 3 kinakain ko, kaya lumobo ko to 105 kilos. Yun yung larawan na yun, 2023. Tandang-tanda ko pa yun. Alam niyo ba kung bakit tandang-tanda ko pa yon? Well, hindi ko na sasabihin sa inyo, pero merong importanteng nangyari noong buwan ng Hunyo 2023, kaya ako nakarating ng Europa. Pero in-explain na naman ni Ambassador Luli na yung pagpunta ko noon sa Ambassador, dahil kasama ko yung kaibigan ko na nag-donate ng bus ni Jose Rizal, no? At matagal na niyang na-donate yan, siguro more than 15 years ago na, panahon pa ata ni Ambassador Garcia, kung hindi ako nagkakamali, no? Dito sa Europe, no? At syempre, pinagmalaki lang sa akin ng kaibigan ko yung bus na dinonate nila na hanggang ngayon naroon sa embassy. Alam niyo ba yung kaibigan ko yan dapat magdo-donate din ng life-size Rizal. Kaya lang nang pumutok yung pulboronic video, ayaw na niya mag-donate. No? Kasi nga naman, aantayin na lang daw niya kung sino yung darating na susunod na presidente at inaasahan nga natin si BP Sara sana. At sana mangyari na yan sa lalong mabilis na panahon. In any case, yung idodonate ng friend ko, life-size Rizal, pero pinapahanap niya ang isang park para magkaroon tayo ng parang Rizal Park dito, no? At yan, put on hold kasi nga, bakit nga naman siya magdodonate sa isang gobyerno na bangag ang presidente, no? Na talagang pinagtatawanan na tayo ng buong mundo dahil sinabi na ng kapatid na bangag, ang mga Pilipino hindi pa rin gumagalaw para sipain. Ano ba yan? Ano pang inaantay nyo? Baka inaantay nyo na pati mga anak natin maging mga bangag-bagag na kasi kapag tayo hindi umalma na sinasabi na nga ng kapatid na nakakatanda na bangag ang presidente at tayo tinanggap natin yan, baka isipin ng mga kabataan, okay lang maging bangag kasi yung presidente, hinahayaan nating mamuno, miski alam nating bangag na siya. But in any case, balikan natin si Auntie Claire. So, fake news. Alam nyo, nanggaling din naman ako sa ganyang katungkulan. Pero anong aking number one rule? Alam ito nung aking naging direktor, no? Alam nyo, konti lang kami talaga sa spokes. Bagamat marami kaming tao, siguro mga 5 lang kami talagang core. Ang number one rule namin, nothing is announced unless it is in writing. Yan ang number one. Kaya hindi nyo naman kami mahuhuli na magsasabi ng isang bagay na hindi nakasulat. So, tatanungin ako ng opinion, ang sasabihin ko, ay naku, hanggang hindi ko nakikita in writing yan, hindi ako magkukomento. Bakit? Kasi ikaw ay bibig ng presidente. Hindi po pwede na pumapatol ka sa chismis dahil ang lumalabas dyan, chismoso ang presidente. Pero ganyan po ang ginawa ni Auntie Claire. May kumakalat na chismis, na di umano, si Ambassador Luli raw ang tumutulong sa akin, hindi man lang nagpa-fact check. At ayun, nagbigay na agad ng kanyang komento na binabalaan pa yung isang ambassador. Hindi po ganyan ang dapat turing sa isang ambassador, lalo na kung ikaw ay isang USEC lamang. Dahil ang ambassador po talaga,
yan ay representante na ng presidente. Kaya nga mayroong immunities na binibigay sa mga ambassadors. No? So unang-una, ang dapat na ginawa ni Ante Claire, bago binuksan ang kanyang maduming bunganga, ay nag-fact check nang malaman niya na sa taba lang ni Harry Roque doon sa larawan na yon, matagal na yung larawan na yon dahil mula namang 2023, ang laki na nang nawala sa akin. Courtesy of, syempre, yung sakit ng ulo na binigay sa akin ng bagag administrasyon, exercise, diet, depression, and most important of them all, Ozempic. Pero yung Ozempic ko po, prescribed by my doctors. Yung Ozempic ko po, yan po ang dahilan kung bakit na-control finally ang aking diabetes. No? Pero at the same time, talagang nakatulong. Mantakin nyo, halos 20 kilos ang nawala sa akin in the past 2 years mula nung gumamit ako ng Ozempic. At ngayon lang talaga nagkaroon ng perfect control ng aking sugar nung ako ay linagay sa Ozempic ng aking mga doktor. Mabuti na lang dito ngayon sa Europa, libre ang Ozempic dahil prescribed siya by a doctor. Hindi po yan malilibre kung yan ay para lang sa pagiging balidoso. So unang-una, siya ay nag-react sa isang fake news. Kasi fake news yan, hindi dahil fake ang larawan, hindi, fake daw yung larawan, fake yung larawan na ginagamit na ebidensya na tinutulungan daw ako ni Ambassador Luli. So, malinaw po yan. At dapat bago nagsalita, dapat ang sagot niya sa media, let us verify muna the picture bago tayo magbigay ng komento. Dahil after all, lahat na nanggagaling sa bibig ni Ante Claire ay salitain na rin ng presidente. Siguro talagang hindi na niya binibigyan ng importansya kung ano ang sasabihin ng presidente kasi bangag anyway. So baka mas mabuti pa na siya nga magsalita, wag na magsalita yung presidente. Dahil at least siya, sa tingin ko siguro naman hindi siya bangag, pero ewan ko ba, dahil sa kanyang pagkakakalat ng fake news, hindi tayo makakasigurado dyan. Anyway, pero bukod pa doon, meron siyang nasabi na mali. Binalaan niya ang ambassador at wag daw tulungan si Harry Roque. Kailan pa hindi naging obligasyon ng isang ambassador ang tulungan ang isang mamamayan ng kanyang republika? Sa mulat-mulat, kaya nga tayo nagkaroon ng diplomatic relations, kaya tayo nagkakaroon ng mga ambassador sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parte ng daigdig, dahil ang pangunahing trabaho ng mga ambassadors ay pangalagaan ang mga mamamayan na nakatira doon sa lugar kung saan sila naka-assign. Bakit mo sasabihin na hindi dapat tulungan si Harry Roque? Palibasa, siya daw ay di umano pugante. Bakit? Naniniwala ba sa inyong Netherlands na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong Austria na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong European Union na ako'y pugante? Alam niyo ba, ang winawagay-way ko lang yung resolution ng piskal na nandun lang yung pangalan ko, nandun yung aking paratang at conclusion na ako ay merong pagkakasala. Wala man lang kahit anong ebidensya, walang kahit anong diskusyon kung bakit ako ay merong pagkakasala di umano. Napakadali ng kaso ko. It is a case of unjust prosecution. Kahit saan ako makarating, ang aking evidence, hindi na ako lalabas doon sa resolution ng piskal. Saka nakakita na, itong paratang kay Harry Roque, ito, si Harry Roque may pagkakasala. Walang why, when, where, and what ang naging basehan ng pagkakasala. At ang konteksto pa nga niyan ay yung sunod-sunod na talagang iniipit ako dahil ako'y tagapagsalita ni Tatay Digong at hanggang ngayon, takadepensa kay Tatay Digong at sa pamilyang Duterte. Malinaw naman yan. Nakita niyo naman yung asta ng mga Quad Committee. Quad Committee na yan. O diba? Ngayon, naalaman ng at least ang mga miyembro ng Quad Committee na pagdating ng final judgment ng Panginoon, yung taong bayan naghuhusga rin. Galit sila doon sa mga nagsasabi na hindi magagandang bagay doon sa pumanaw na miyembro ng Quad Committee. Masisisi nyo ba? Talaga naman kagalit-galit yung mga ginagawa ng mga miyembro ng Quad Committee na ginagamit nila ang Kongreso, ang representante ng mga taong bayan bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyon. Di ba naman? Kasuklam-suklam yan. Kaya nga kayong ibang mga members pa ng Quad Committee, antayin yung panahon ninyo. Ganyan din ang galit na ipapakita sa inyo ng taong bayan. Dahil mali ang ginawa ninyo. Sinalawla nyo ang inyong opisina bilang representante ng taong bayan nung kayo'y nagpagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyong bangag ni Marcos. Mantakin nyo, magbibigay babala sa isang ambasador na magtulungan ng isang Pilipino? Saan ka nakakita? Nasaan nakasulat ng isang
tao na hindi pa napapatunay na nagkakasala ay hindi dapat bigyan ng tulong ng isang ambasador kung siya ay nangangailangan. Abe, tanggalin na natin lahat ng mga ambassadors natin sa iba't ibang parte ng daigdig kung talagang hindi nila mabibigyang tulong ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Saan ka nakakita? Saan ka nag-aral ng international law na po pwedeng ipagkaita ng tulong ng isang ambasador ay isang Pilipino kung nangangailangan ng Pilipinong yan? Ang basihan para magbigay ng tulong ang isang ambasador, ang embahada, ang konsulado ng Pilipinas, kung ang isang tao ay Pilipino. Kapag siya Pilipino at merong pangangailangan, dapat bigyan ng tulong, hindi dapat pagkaitan. Kaya po ako nagalit. Siyempre nakakagalit kasi sinusweldohan siya ng taong bayan. Hindi niya ginagawa yung tama yung kanyang trabaho. Dakdak ng dakdak, hindi nagbe-verify ng fake news. Ayan, edi na fake news siya. 3 taon na yung larawan na yun at minsan hindi pa kami nakikita ni Ambassador Luli. O di ba? Pero, siyempre, gumawa muna siya ng kontrobersiya. O pinalalabas pa niya na ako ang kontrabida. Hello, sino bang kontrabida? Yung nagpapakalat ng fake news? O yung talagang sinasabi mo na Pilipino na hindi dapat bigyan ng tulong kung nangangailangan? Ako naman, hari nawa, kung ako'y mangangailangan, tandaan ninyo, siguro huling-huling hihingan ko ng tulong ay ang gobyerno ng Pilipinas dahil alam ko mas marami pang Pilipino na nangangailangan ng tulong galing sa ating mga embahada at konsulado. Pero para sabihin ng tagapagsalita ng presidente na ang kalaban ng administrasyon hindi dapat bigyan ng tulong ay mali. Dahil labas sa politika ang pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na kung sila'y nasa ibang bayan. Yan ang dahilan kung bakit sa mulat-mula pa, hindi lang Pilipinas, kundi lahat ng bansa sa daigdig ay nagbukas ng mga embahada dahil kinakailangan, pag nangangailangan ng kanilang mga kababayan, nagbibigay ng tulong. Saan nakasulat ang declare ng kalaban ng Marcos administration pag may pangangailangan, hindi dapat bigyan ng tulong? On the contrary, yan ay basehan para ikaw ay managot. Dahil yan ay dereliction of duty. Yan ay paghihimok na huwag gawin ang katungkulan ng ating mga ambassadors at mga diplomatic agents dahil ang talagang pangunahing obligasyon nila magbigay tulong sa kanilang kapwa Pilipino. Nako, ewan ko ba kung sino nagturo sa'yo na international law, pero kung sino man nagturo sa'yo na international law, dapat bawin ang grade mo. Hindi mo alam yan, yan ang pangunahing responsibilidad ng ating mga sugo sa iba't ibang daigdig, bansa ng daigdig. At sasabihin mo, palibasa kalaban ng Marcos administration, hindi dapat bigyan ng tulong. Paano ngayon? Pahiya ka. Dakdakan ng dakdak. Hindi mo muna sinecheck ang iyong mga facts. Mahiya ka naman sa dami ng fake news na ginawa mo, dapat matagal ka na nagbitiw dahil hindi ka karapat-dapat kahit mga pangbus mo. Dahil ikaw ay tagapagsalita ng isang institusyon, ang opisina ng presidente, dapat magkaroon ka ng responsibilidad na bago mo buksan yung dumi mong bibig, tama ang mga pinagsasabi mo. Buisit ako, hindi lang dahil ikaw ay nag-fake news na tinutulungan daw ako ni Luli, mas buisit ako dahil sinabi mo, huwag akong bigyan ng tulong kung ako'y mangangailangan. Sino ka? Saan ka kumuha ng otoridad para sabihan yan sa isang taong gobyerno na huwag magbigay ng tulong sa kapwa Pilipino kung nangangailangan? Kung ikaw ay may mapakita na legal na basihan, ngayon din magbibitiw ako bilang isang abogado. Pero kampante ko, wala kang makukuha kahit anong legal na basihan para pagkaita ng Pilipino na nangangailangan ng tulong sa ating embahada. Ang masasabi ko lang, nakakalungkot. Kasi alam ko naman ang larangan ng politika. Naging politiko ko, so tangkap po itong mga pangyayari ko sa aking buhay. Lahat ito dahil sa politika. Pero para babuyin ng gaya ni Auntie Claire ang isang institusyon at para babuyin ng bangag ang isang institusyon dahil sa kanyang pagiging bangag, yan po talaga ay nakakalungkot. Pero isa lang aking masasabi, Auntie Claire, you deserve the kind of president that you have. Pareho kayo may sariling daigdig dahil hindi ko alam kung saan mo pinapukuhang sinasabi mo na po pwedeng ipagkait ang tulong ng isang ambassador sa isang Pilipino sa ibang bansa
na nangangailangan ng tulong. Yun lang po. Mahiya ka. You are, I think, doing a great disservice to the legal profession sa mga pinagsasabi mo. Not only are you spreading lies, you are also spreading legal falsities. Nakakita na dahil sa politika, dahilan na pala yung politika para ipagkaitan tulong sa Pilipino, sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Kalokohan po yan. Pasensya na po, umiinit ang ulo ko kasi ang taas-taas ng sweldo niyan. Ang laki-laki pa ng budget ng PCO. Sa nakakita, 3 bilyon ata ang budget nila. Aba, pati mga troll farm, bilang bayaran, galing sa pera natin. Tapos hindi man lang sila makapag-fact check bago nila buksan ang kanilang mga bunganga. Hindi ba that's the very least that they can do? Dahil isang damukal, bilyon-bilyonis ang ginagastos nila dyan. At least siguraduhin na tama ang pinagsasabi at hindi siya nagsasabi ng mensahe na dahilan para ipagkait ang tulong sa kahit kaninong Pilipino habang sila ay nasa ibang bansa. Sana po kayo'y agree at pasensya na po kung ako'y uminit na naman ang ulo. Ang problema natin mga Pilipino, winawalang yan na tayo, hindi pa tayo nagagalit. So panahon na po, magalit tayo. Iba naman yung sinasabi kong magalit tayo, tanggalin na, hindi karapat-dapat, doon sa gumamit ang dahas. Never ko pong sasabihin na gumamit kayo ng dahas. Never ko pong sasabihin na pumatay kayo ng kapwa Pilipino gaya ginagawa ng CPP-NPA at ng mga kamatayan black. Pero kinakailangan magalit naman kayo dahil itong mensahe ni Ante Claire ay mensahe ng presidente mismo. Pagkaaway ng administrasyon, huwag tulungan miski nangangailangan ng tulong. Tanggap nyo ba yan? Sa ngayon kasi, 94% naniniwala na lantaran ng korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Negative 37 ang kanyang acceptance level sa survey. Ibig sabihin yan, wala na nagtitiwala kay Marcos Jr. Siguro 1% na lang. At kung susundin mo si Ante Claire, lahat ng mga nangangailangan sa abroad, huwag dapat tulungan dahil halos lahat hindi na sinusuportahan ang presidenteng bangag. Sino pa tutulungan nyo? 1% lang kayo nagpapasasa. Anyway, mga kaibigan, ang aking pakiusap, huwag tayo gagamit ng dahas, daanin natin sa mapayapang mga pamamaraan, pero tama na, sobra na. Kapag hinayaan nyo pang magpatuloy itong administrasyon neto, wala na pong matitira sa ating mahal na Republika ng Pilipinas. Hanggang doon na lang po muna tayo sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At hanggang muli, ito po ang inyong spokesman nagsasabi, mahal na mahal kong Pilipinas dahil ito lang ang tanging lupa kong sinilangan. Wala na akong ibang bansang mamahalin. Pagpalain po tayo ng Panginoon, lalong-lalo na dahil ganyan ang ating presidente at ganyan ang kanyang tagapagsalita. God have mercy on us. God bless us. Maraming salamat po.